Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang So, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago po tayo magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang magpasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa programa po ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers
ng The Kingdom of God at lalong-lalo na sa programa ng aming mahal na dakilang guro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So maraming salamat po sa ating lahat na mga tagapakinig sa kaorasang ito. So bago po tayo magpatuloy ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filimon Ondok, Riam Bunangsa. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers, at ganun din sa aming mahal na Pangulo, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bunangsa, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riam Bunangsa, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutong. At ganun din sa kanyang reyna na walang iba kundi si Reyna Rose Padillo Ligutong. So isang mapagpalang oras, Hari at Reyna. At ganun din sa mga 70 prophets mula Luzon, Visayas at Mindanao, Municipal Barangay Down to Puro. At sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo ngayon sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. Kaya nga ayon po sa banal na kasulatan, ayon sa Matthew 6:33 na sinabi ng Diyos na dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay or pinapahanap niya ang kanyang kaharian sapagkat kung ating balikan ang panahon ni Panginoong Hesukristo na siyang nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos at ibinabalita niya ito sa bansang Jerusalem, ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong mga kapatid, tinanggap po ba ng mga tao? So, hindi po siya tinanggap na yung kanyang dala na doon sana niya muli itatayo ang kaharian ng Diyos, sapagkat gumamit muna ang Diyos ng 4 na kaharian na naging tanyag sa buong daigdig. Na ang unang-una ang Babylonia, pangalawa Medo-Persia, Greece at Rome. Ngunit natapos naman na ito mga kapatid, yung 4 na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Ngunit ang tanong mga kapatid, nagpatuloy pa ba ang plano ng Diyos ang tungkol sa kaharian ng Diyos? So nagpatuloy po mga kapatid. Nasa panahon na ito ni Panginoong Hesukristo na pinangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, subalit hindi po ito pinaniwalaan. Kaya't ang Diyos doon ay umalis sa bansang Jerusalem na sinabi niya ayon sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Matthew 21:42 hanggang 43.
So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan. Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya rin ginagawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagiragirala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, alinin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan na hindi nyo ba nabasa sa ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali. So ano ba yung gusali na nangagtatayo ng gusali, mga kapatid? Ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, yun po yung kaharian ng Diyos na doon niya ibibigay at itatayo muli ang kaharian ng Diyos na hindi tinanggap ng mga tao. Kaya't nagalit ang Diyos simula ngayon. Aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Na nagkakabunga. Sinabi ng Diyos sa bansang Israel na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang sinabi ng Diyos na ayon pa sa nabasa kanina sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33 na pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian sapagkat wala na doon sa bansang Israel ang kanyang kaharian, mga kapatid. Magpapahanap kaya ang Diyos kung hindi naman ito mahanapan? Di ba, mga kapatid? Pinahanap niya ito sa lahat ng mga tao. Sa lahat yan, ibiniling niya sa lahat ng mga tao. Ayon doon sa Matthew 6:33 na dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So kapag nahanapan na natin yung kaharian, isunod naman natin yung katwiran ng Diyos. Ano ba yung katwiran ng Diyos, mga kapatid? Na dapat sundin natin para pagka tayo ay nahanapan na natin yung kaharian, ay talagang ganapin din natin yung katwiran ng Diyos, yung mga batas ng Diyos na dapat nating sundin, mga kapatid. Kapag nahanapan na natin, sunod natin yung katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya yan po yung sinabi ng Diyos, yung Matthew 6:33. Na ano ba yung sinabi doon? Pakibasa nga po, Are. Ha? Matthew 6:33. So ganito po ang mga basa ayon sa Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibinilin na ito ng Diyos sapagkat wala na dito ang kanyang kaharian. Sa bansang Israel, wala na dito, mga kapatid. Hindi nila tinanggap na doon sana muling itatayo ng Diyos. Ngunit hindi man tinanggap ng mga tao. Kaya pinahanap ng Diyos ang kanyang kaharian at ganun din yung isunod din yung kanyang mga batas na dapat nating sundin. Sapagkat ang buong katungkulan ng tao
Ayon sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes 12:13, kung ating basahin, mga kapatid, ano ba yung buong katungkulan ng tao? Kung ating basahin, pakibasa nga po, Are. So ganito po ang mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ayon po sa banal na kasulatan, ito ang wakas ng bagay. Ikaw ay matakot sa Diyos. Unang-una, mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos na dapat sundin natin? Or ano ba yung dapat na maganap, mga kapatid? Ayon doon sa nakasulat na buong katungkulan ng tao. Yung mga batas ng Diyos na dapat natin sundin. So wag po natin itong basta-bastahin yung mga batas ng Diyos, sapagkat kung siya po ay nagalit, ay mawala po yung kaalaman natin kung tayo po ay nakasunod na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya't hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya ngayon, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos na kinuha ng Diyos sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya papatunayan ko po sa inyo, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng mga panahon para malaman po natin yung kilos at galaw ng daigdig, kung saan po ba ito naganap. Kaya ang tatalakayin ko po sa inyo, mga kapatid, ay ang panahon ng pagbabago. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Jerusalem o Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang panahon ng pagbabago. Noong April 7, 1978. Kaya nga, ayon po sa aming mahal na dakilang guro, ay ang Bible po ay merong 4 na factors. Na una-una ay ang prophecy, history, mathematics, at science. Para malaman po natin yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan at kung paano ba natin ito masolve or makalag yung panahon na ibinigay ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung ating iisipin, mga kapatid, ano ba ang isang oras ng Diyos? So ayon po sa nagpaliwanag kanina na ating kapatid, na ang isang araw ng Diyos ay mayroong 41 years, 8 months, and 14 days. Kaya gagamit po tayo dito ng mathematics, sapagkat ang Bible ay merong 4
na factors. At kukunin din po natin yung 10 hari na umupo sa loob ng 40 years, 11 months, and 4 days. Upang malaman po natin yung panahon ng pagbabago. At kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So kung ating po itong i-minus, mga kapatid, so 14 minus 4 equals 10. So 8 minus 11 is cannot be. So gagamit po tayo dito or hihiram po tayo ng 1 taon sa 41 years. At ito'y maging 40 at ang 1 taon ay merong 12 months. So kung ating idagdag ang 8 ay merong sukat na 21 ay 20 months. So kung ating ibawas, mga kapatid, so 20 minus 11 is 9. So may sukat po na 9 months and 10 days. So ang tanong, mga kapatid, ano po ang 9 months and 10 days? So ito po yung panahon ng referendum or tagal ng referendum na merong 9 months and 10 days. Sa panahon ng ating Ferdinand Marcos na umupo siya sa taong sa taong 1973, December 31. So, kukunin din po natin yung unang araw ng referendum na ang panahon ay 1974 January na wala pang araw. At idagdag po natin yung tagal ng referendum na merong 9 months and 10 days. So kung ating idagdag, so 10, so bring down 10. So 1 plus 9 equals 10. So bring down 1974. So ang sukat ay 1974 October 10. Ito po yung hangganan ng referendum. At kukunin din po natin yung pagpapatupad ng bagong saligang batas sa taong 1975. January 1. At kukunin din natin yung hangganan ng referendum para malaman po natin ang panahon ng
pagbabago. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya kung ating isubtract, mga kapatid, so 1 minus 10 is cannot be. So, borrow 1 from 1, ito'y maging 0, at ito'y maging so, sa loob ng isang buwan ay merong 29, 30 at 31. So, kukunin po natin yung 30. 31. At kung ating idagdag ang 1, ay ito'y maging 32, mga kapatid. So, kung ating isubtract, 32 minus 10 equals 22. So, subtract again, mga kapatid. So, 0 minus 10 is cannot be. So, borrow 1 from 19. So, borrow 1 from 5, ito'y maging 4. Sapagkat ang isang taon ay mayroong 12 months. So, kung ating isubtract ang 12 months, so 12 minus 10 equals 2. So, ang sukat ay 2 months and 22 days. Ito po yung pagitan ng hangganan ng referendum at pagpapatupad ng bagong saligang batas na merong 2 months and 22 days. Para malaman po natin yung panahon ng pagbabago na merong sukat na April 7, 1978. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, paano ba natin ito mabigyan ng solusyon? Kaya't nagbigay ang Diyos ng panahon. Ayon po sa banal na kasulatan sa Revelation 12:14. So ganito po ang mababasa ayon sa banal na kasulatan. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agila ng malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon. So, ay isang panahon At mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya't nagbigay ang Diyos ng mga panahon. Kung paano natin ito makalab, para malaman po natin yung panahon ng pagbabago. Sa taong April 7, 1978, kaya't ang Diyos ay nagbigay ng unknown number para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, paano ba natin ito isolve? Sapagkat unknown number ang ibinigay ng Diyos. So, ayon po sa banal na kasulatan sa Revelation 12:6. So ganito po ang mababasa. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ay pinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ay ampunin 1,000
1,000, 200, 200, at 60 araw. at 60 araw. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng given number na merong 1,260 days. So, paano ba natin ito makalag? Kung gaano karami ang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya't gagamit po tayo ng divide na 1,260. So, kung ating i-divide po ito sa 360 days. Kung paano, at para malaman po natin yung ibinigay ng Diyos na panahon. Para malaman natin yung panahon ng pagbabago. So, kung ating i-divide, mga kapatid, so 1,260 divided by 360 equals 3. So, 3 times 0 equals 0. So, 3 times 6, 24. Carry 2. So, 3. So, 18. So, 3 times 3 equals 9 plus 1, 10. So, kung ating i-subtract, so 0 minus 0, 0. 6 minus 8 cannot be. So, borrow 1 from 1 ay 2. Ito'y maging 1 at ito'y maging 16. So, 16 minus 8 equals 8. So, 1 minus 0 equals 1. So, meron pong sukat na 180. So, meron pang natirang 180. So, kung ating ding i-divide ito sa buwan na merong 29, 30, at 31. So, kukunin po natin dito yung 30. Para i-divide po natin ito sa 180. So, 180 divided by 3 ay 30 equals 6. So, 6 times 0, 0. 6 times 3 equals 18. So, subtract. So, 0 minus 0, 0. 8 minus 8, 0. 1 minus 1, so, 0. So, nakuha po natin yung ibinigay ng Diyos na mga panahon na merong 3 years, 6 months na wala pang araw. So, kukunin po natin yung pagitan at hangganan ng pagpapatupad ng bagong saligang batas. At ibawas po natin ito sa ibinigay ng Diyos na mga panahon na merong 3 years, 6 months na wala pang araw. At ibawas natin yung 2 months and 22 days para malaman po natin yung panahon ng pagbabago. Kung nasaan ang kaharian
ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So kung ating isubtract, mga kapatid, so 0 minus 22 is cannot be. So borrow 1 from 6, ito ay maging 5. So ang dami ng isang buwan ay merong 29, 30 at 31. So kukunin po natin dito yung 30 days sa loob ng isang buwan. So kung ating ibawas, so 30 minus 22 equals 8. So 5 minus 2 equals 3. So bring down 3. Ang sukat ay merong 3 years, 3 months, and 8 days. So ito po yung ibinigay ng Diyos na panahon para malaman natin natira pang panahon. Kung para malaman natin yung panahon ng pagbabago sa taong April 7, 1978. So, kukunin natin yung panahon ng pagpapatupad ng bagong saligang batas sa taong 1975. January na wala pang araw. At idagdag po natin yung ibinigay ng Diyos na natira pang mga panahon para malaman natin yung panahon ng pagbabago. So kung ating idagdag ang 3 years, 3 months, and 8 days. So, bring down 8. So, 1 plus 3, 4. So, 5 plus 3 equals 8. Bring down 7, 9, and 1. Ang sukat ay 1978, April 8. So, April 8, 1978, ito po yung panahon ng pagbabago na ang dating democratic government ay pinalitan ng parliamentary government sa taong April 8, 1978. Ito po yung tunay na panahon ng pagbabago. April 8, 1978. Kaya ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba dito na sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya't mapalad po tayong mga Pilipino sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dito na sa ating bansang Pilipinas, na doon sana sa bansang Israel itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian, subalit hindi man ito pinaniwalaan, kaya ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga. Walang iba na bansang nagkakabunga ang bansa nating Pilipinas. Kaya maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao.
higit sa lahat sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambonanza. At ganun din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. So magandang gabi at maraming salamat sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe JV Sales. So maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. So ang susunod po, upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita